Isang magpahalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ngayon lahat ko natunan para sa daily devotion na pinamagatang The Trinity and Mission. So, last series po siya ng Knowing the Trinity. So, yung scripture natin ngayon is Matthew chapter 28 verses 18 to 20. And sinasabi na, "And Jesus come and said to them, All authority in heavens and on earth has been given to me. Go therefore, I make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age." Tagalog, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya't humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo sila sumunod sa lahat ng mga inuutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y lagi kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon." So, yung katuruan natin ngayon is number 1, God gave all authority to Jesus. So, lahat ng authority na kay Jesus Christ. And ang sabi niya is, "Samsamin niyo lahat at kuwain ng mga bansa at ipailalim niyo sa aking mga kamay, sa aking kapangyarihan." No? And teach them, obey, and command Jesus, and also disciple them. So, God give all authority to Jesus na sa Panginoong Jesucristo na ang lahat ng authority. Next, Jesus rules over the nation. So, si God, sa mundo natin ngayon, si God yung naghahari ngayon, no? Sa buong nation. And, nakakalungkot lang dahil may mga iba pa rin mga tao na nagre-rebelde sa ating Panginoong Jesucristo. Siyempre, lahat naman makasalanan. Wala namang perfect sa mundo. Miski ako, nagkakasala din, di ba? Pero ang pangako ng Great Commission is lahat sila is madi-disciple. No? Lahat ng mga nagre-rebelde kay Jesus. And also, lahat ng bansa is manampalataya at susunod sa Kanya. So, Jesus rules over the nation. Number 3, the Spirit empowers the church. So, ang Holy Spirit is kasama natin. No? Upang tayo ay pagtagumpayan, palakasin ang Great Commission ni God. No? So, kasama natin yung Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit ay hindi yung gumagabay sa atin sa pang-araw-araw. Hindi man natin kasama si Jesus Christ, pero inutusan ni Jesus Christ yung Holy Spirit. Nagkabayan tayo sa araw-araw natin ginagawa sa ating relation sa buhay. So, the Spirit empowers the church. So, bilang application, number 1, disciple the nation to obey Christ. Yung disciple, ang purpose niyan is mapasunod lahat ng tao sa Panginoong Jesucristo. Then, tuturuan natin ang ibang bansa na sumunod kay Jesus Christ. No? Disciple the nation niya, diba? Yun yung goal ni Jesus Christ. So, even our family, friends, churchmate, and so on, no? Tuturuan natin sila kung paano sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. So, disciple the nation to obey Christ. Number 2 is baptize believers in the name of the Trinity. So, part din po ng disciple ang pagbabaptism, no? Sa pagbabaptize through Trinity, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, no? And hindi naman pag-usapang baptize, hindi naman porque baptize is yung mga na sa church, yung mga leaders na sa church, na miski tayong mga mananampalataya is trabaho rin na magpabaptize and mag-disciple ng ibang mga tao, no? Trabaho natin na mananampalataya ang pagbabaptize din. So, baptize believers in the name of the Trinity. Next is rely on the Spirit for empowerment. So, di ba tayo minsan kapag nag-share tayo ng ibang gospel sa kaibigan natin or sa also di natin kilala, is kinakabahan tayo, di ba? So, kung kinakabahan tayo kapag mag-disciple tayo sa iba, wag daw po tayong kabahan kasi papalakasin ka ni God eh. Si God yung kasama mo.
'di ba? O Holy Spirit. So, yun mga kasama mo. Spirit of Jesus empower you, no? So, trust God. Put all our trust in Jesus Christ, and also Holy Spirit, and syempre the Father, no? Put all our trust in Trinity. Siya kasi sila ang magagabay sa'yo. Especially ang Holy Spirit, no? Dahil hindi naman natin mission to, mission to ng ating Panginoon. So rely on the Spirit for empowerment. So pinagtutulungan tayo ng Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, para iligtas tayo sa ating mga kasalanan, di ba? At tayo mga niligtas is gagamitin tayong instrument ni God para ipakalat ng kanyang mga salita, no? Follower tayo ni Jesus Christ, and gusto niya yung mga tagapasunod niya is magkalat pa o mag-share pa ng kanyang gospel o mga salita. So the Trinity and mission, no? So ayun po yung anit po na sa daily devotion na yung matunan kayo, may share sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.